Hola chicos, buenas tardes, and welcome back to MTV5. So for today's video, pupunta tayo sa MOA para i-meet natin si Ride with Lance and Friends. Kasi magpupunta kami sa Kabyang. So first long ride ko sa aking big bike. Kasama ang aking mga insan, Max man yan. So, andito pa lang ako sa kahabaan ng C5 and hindi ko ina-expect na ganito siya ka-traffic dahil Sunday naman at alanganing oras. Kaya, babalikan ko na lang kayo pagdating ko dun sa MOA, Abush. So, ito na nga guys, nakaalis na kami sa MOA. Hindi ko na na-video yung part na yon kasi nagmamadali na kami dahil hapon na at paulan na nga. So, tapos inabutan kami ng ulan and then nag-stop over lang kami saglit hanggang sa mawala yung ulan. And ito na, papasok na kami sa coastal. So, nauuna sila Lance dahil naka-RFID na sila. Ako wala pa kasi ngayon ko lang siya ilalabas. Ngayon ko lang siya ipapasok sa expressway. Ayan, eto si Aki. Tingin-tingin sa likod niya kasi nabutas yung gulong niya eh. Hindi niya alam, nakita ko lang. Tapos sinabi ko sa kanya, "Huwag po kayo magalit kuya, magbabayad po ako." So, ayun na nga, grabe din pala yung hassle ng ng nakamotor ka, tapos wala kang RFID, tapos pipila ka dito sa kahabaan ng cash lane, 'di ba? Yung tatlong yan, no? Tingnan mo. Tinatawanan ako niyan kanina eh. Kasi lagi ako nahuhuli eh. Ayan. So, let's go na. So, moving forward guys, eto, pangalawang toll na to. Hindi ko kabisado kung ilang toll lang meron dito sa coastal, pero sobrang bihira kasi akong dumaan dito eh. Siguro mga pang second or third time ko pa lang ngayon. Laging south or north lang yung nadadaanan ko. So, as usual, nag-aantay na naman yung tatlo dun sa akin, tapos natawanan na naman nila ako. 'Di ba? Kaya nga nang sabi ko kanina, first time ko mag long ride ng big bike, grabe, sobrang init, ang init ng makina, ang init ng suot ko, tapos naka full gear, yung riding jacket ko, mainit, naka boots pa ako, tapos yung pants ko, mainit din kasi meron din siyang knee pads. So, ayun, wala, tiis lang kasi kailangan mong mag full gear lalo na nag-expressway ka, 'di ba? Tapos long ride, tapos naka big bike, syempre yung speed niya compared sa maliliit na motor mas malakas, 'di ba? Pero ang nakakatuwa dito, grabe talaga. Napapa-thank you Lord talaga ako nung nakita ko yung ganda ng sunset na dinadaanan namin. Lahat kami habang nagda-drive, habang nagmomotor, nung nakita yung sunset, tuwan-tuwa kami. Kasi yung tatlong yan, kanina, inaasar ako dahil ang tagal-tagal ko daw dumating, ganito, ganyan, ganyan. Tapos nung nakita nila yung sunset, wow, ang ganda naman ng sunset! Achuchuchu. O, diba? Tapos ngayon, dapat mag-thank you sila sa akin kasi dahil na late ako, inabutan namin yung sunset, 'di ba? O, tara na, pasya na tayo. Enjoy guys sa makikita nyong ganda ng tanawin dito sa Pilipinas. Ayan, 'di ba? Nag-antay na naman sila sa akin kasi ang bagal ko daw eh. So, ayun na nga guys, just like what I've said earlier,
habang tinitingnan natin tong tanawin dito sa paligid, kukwentuhan ko muna kayo about dito sa performance ng 450 SR, CF Moto 450 SR. So, disclaimer lang, hindi ako magaling mag-review ng motor kasi hindi ako expert. Pero isi-share ko lang sa inyo as a first timer, as a beginner, kung ano ang pakiramdam ko at kung ano ang masasabi ko dito sa bagong big bike ko, which is 450 SR. So, first, siguro for me, bilang isang bagong gumagamit ng big bike and sports bike pa, para sa akin, okay naman siya for the beginner rider. Hindi siya ganun kahirap gamitin kasi unang-una ang lambot ng clutch niya, madaling mag-switch ng gear, madaling mag-change gear. Tapos, yung power niya, sakto lang naman siya kasi nga entry level naman siya, hindi naman siya yung malakas agad. Tapos, medyo aggressive nga lang siya compared sa Ninja 400 kasi nasubukan ko ng upuan yung Ninja 400 and mas comfortable yung upuan kasi medyo nakaangat ka. Unlike dito, medyo nakasubsub ka pa. Mas nakasubsub ka na compared sa Ninja 400. Sa display naman, okay na okay siya para sa akin dun sa TFT display. Kasi pwede na siyang i-connect sa cellphone. May Bluetooth na siya. So, kung meron kang intercom, pag may tatawag sa'yo, makikita mo sa screen mo na meron tumatawag sa'yo. And, ano pa ba? Yung tunog niya, maganda na siya kahit stock lang, compared sa ibang beginner bike na 2-cylinder. Okay na okay yung tunog niya. Tapos, magaan din naman siya for me. And abot ko naman din siya, yung seat height niya, okay naman siya para sa, ano bang height ko, 5'1 and a half, ganyan, 5'2. Abot ko naman siya, hindi naman ako as in tiptoe na daliri na lang yung nakapatong. Halos flat-footed, siguro half foot, ganyan. Tapos, ano pa ba? Ayun, medyo hindi ko pa siya tinatry anong tawag dun? Hindi ko pa siya itinatry na rat-raten kung yung term nila na rat-rat, ganyan. Hindi ko pa tinatry kasi hindi pa ako ganun kagaling mag-change ng gears. Actually, kabisado ko naman siya. Alam ko naman siya kung paano gawin. Kaya lang, pinapakiramdaman ko pa yung mismong bike eh. Ganun kasi ako, pag bago pa ako sa motor, hindi ko siya winawaswas. Talagang inaaral ko muna siyang mabuti, yung pakiramdam, yung feeling, kung paano ko ba siya i-handle. Yon. Kaya nga sabi nila, Lance, mas mabuti pa daw na Aerox yung dinala ko kasi mas mabilis pa daw ako mag-drive ng Aerox ko kaysa dito sa big bike, naka-big bike pero na-overtaken ng mga click, yung mga small bikes. Ayun. Pero sa umpisa lang naman yun kasi nga pinapakiramdaman ko pa yung motor. Kasi sabi nga nila, dapat daw kilala mo muna yung motor mo. Dapat pag yung ginagamit mo motor, dapat kilala mo bago mo siya iwaswas. 'Di ba? Para alam mo kung paano siya i-handle. So far, yun lang naman. Kung i-rate ko siya for beginner, 9/10 for me. Yung performance ng CF Moto, hindi mo naman siya hindi mo naman masasabing na pag-iiwanan ng mga ibang Japanese bikes. For me, kasi maganda yung braking system, madaling i-handle, ang lambot ng clutch, kagaya ng sabi ko kanina. Tapos, ayun, okay naman siya for me. So, siguro sa ibang na lang. Kung meron pa akong mga ibang ma-share sa mga susunod na rides ko, follow and subscribe nyo na lang ako para mapanood nyo yung mga other videos ko. So, let's go. And finally guys, andito na ako sa Kabyang Tunnel. Iniwan na naman nila ako. At syempre after natin mag-Kabyang, ihahatid na ako nila Insan sa Batangas, sa bahay namin. O, diba? Ang babait. Ayan, ang dilim na nga lang talaga sobra guys. As in, sobrang dilim. Ang hirap mag-drive niyan.
Tapos, huminto lang kami niyan sa isang kainan. Parang Angel's Burger ata yun. Para lang magmerenda kasi sobrang haba na talaga ng namin. Dinadrive namin. Pagod na kami para makapag-stretching lang. Tapos yun, dun na sila kakain sa bahay namin. So that's it guys. Don't forget to like, share, and subscribe to my Facebook page and YouTube channel. Bye for now!